Kaibigan, alam nyo ba na ang Pilipinas noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos, tayo ay may pinakamalakas na puwersa sa buong Asya at kayang-kaya nating makipagsabayan sa bansang Japan, China, India, Indonesia at bansang Israel. Ang mga malakas na hukbo natin noon ay ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Kaya naman hindi tayo pwedeng mabuli ng ibang bansa noong panahon ng Pangulong Marcos. At isa rin tayo sa tinitingala dahil sa matataas na uri na equipment o armas at warship ng ating bansa. Noon ay meron tayong 3 corvettes. Pinangalanan nito ng Raha Lacandula, BRP Dato Kalanchaw at BRP Dato Sikatuna. Ito ay armado ng dual purpose guns. Meron din tayong 26 na amphibious warfare vessels. Ang ilan dito ay ginagamit pa rin sa military service. At noong 1975 naman dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa. Ito ay pinangalanan na RPS, Hospital ng Tulungan. Katulad ng ibang warship ay hindi na alam kung nasaan. Ano na kaya ang nangyari sa mga warship natin noon? Meron din tayong 4 na high endurance cutter. Ang bawat isa ay armado ng heavy chain gun. Ang lahat ng ito ay napasa atin noong 1976 at tinawag nila ito na BRP Andres Bonifacio, BRP Diego Selang, BRP Gregorio del Pilar at BRP Francisco Dagohoy. Meron din tayong 2 minesweepers noong 1979. Ito ay ang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur. Meron din tayong coastal minesweepers na tinawag na RPS Zambales at RPS Zamboanga del Norte noong 1979. At meron din tayong 2 fleet of minesweepers. Tinawag ito na BRP Dato Tupas at RPS Samar. Noong natapos ang EDSA Revolution ay wala nang balita sa BRP Tupas. Meron din tayong 2 na submarine chasers. Ito ay tinawag na BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Meron din tayong BRP Mactan. Ito ay isang supply ship. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang kauna-unahan na nagkaroon ng missile sa Asia? At alam nyo na rin ba na isang bansa sa Asia at 3 sa buong mundo ang unang nagkaroon ng F-8 Crusaders? Kabilang na dito ang USA, France at ang Pilipinas. Ang lupit, no? Matindi talaga ang Pilipinas noon. Kaya naman tinitingala tayo ng buong Asia noon. Meron tayong 37 units nito at meron din tayo ng F-5 Freedom Fighter, attack helicopters, cargo jets at marami pang iba sa pamumuno ng Pangulong Marcos. At hindi lang yan, meron din tayong nagawang missile at tinawag nila itong Bongbong 1. Tinigil ang paggawa nito. Simula nung inalis siya sa pwesto, tayo ay nakagawa na noon. Samantalang ang China ay kasalukuyan pa ring bumubuo ng missile noon. Dito nga ay napatunayan natin na mahusay at matatalino ang mga Pilipino at kayang-kayang makagawa ng mga malalakas na armas. At kung natuloy ang proyektong ito ay napakayaman na ng Pilipinas. Katulad ng bansang Russia at India, ang mga military noon ay may pinakamalakas na modern land force equipment sa buong Asia. Hindi rin natuloy ang magandang proyekto, ang paggawa ng submarine, sapagkat magulo na ang gobyerno noon. Dahil dito ay nabasura ang proyekto. At kung sakali man na natuloy ang paggawa nito, malamang ay katulad na tayo ng bansang Russia, France at Sweden. At kung natuloy ang mga proyektong ito ay hindi sana naagaw sa atin ang trono na may pinakamalakas na puwersa sa buong Asia. Isa itong patunay na ginamit sa tama ang buwis ng mga Pilipino sa dami ng proyekto na nagawa ng Pangulong Marcos.